Sa mga sa mga gustong magpa-book sa To Go Ferry, tapos gusto nilang mag self-booking dahil nag-aalala sila baka mas mahal yung price sa amin ng mga agent. Actually, authorized agent kami ng To Go Ferry, kaya yung price namin at saka yung price sa To Go website ay pareho lang. Kaya lang, ang kagandahan lang kapag sa amin kayo nagpapabook ng sa To Go Ferry. Kasi minsan, kapag sa website kayo magpapabook, ang nangyayari, kapag nagkataon down yung To Go Ferry website, hindi sila makakapag-send ng itinerary sa inyo. So, anong gagawin nyo? Kapag ganun ang nangyari, nagkalta sa payment tapos walang itinerary, magdownload kayo ng regular na load para tumawag sa kanila. Tapos hindi nyo alam kung paano sila makokontak. Pahirapan, di ba? Hindi katulad sa amin, kapag sa amin kayo nagpabook, dahil nga mayroon kaming portal, at kapag down ang To Go sa amin, ay makaka-access pa rin kami ng itinerary, or automatic bumabalik sa portal namin yung pera. Ganon. O kaya naman, halimbawa, mayroong mga cancellation, mga ganon, madali naming ma-rebook. Tas wala naman yun bayad kapag ang To Go Ferry na ang magkaroon ng changes. Katulad halimbawa, may bagyo, yun. So, madali naman. Tsaka magte-text naman yan sa inyo. Kaya, iba pa rin yung yung sa amin kayo nagpapabook. Ganon. Kasi mas mahirap. Lalo na kung kung hindi talaga kayo sanay mag-book. Pero yung iba naman, traveler talaga. Wala naman silang anak na inaasikaso. Yun, maaasikaso nila, tawag sila ng tawag sa 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 mga agent ng To Go, sa customer support nila. Yun, okay lang yun. Pero kung busy kayo, edi kami ang kailangan nyo. Kami ang bahala dyan mag-aasikaso sa inyo. Actually, napakaliit lang. Napakaliit lang ng service fee namin sa To Go. At saka hindi kami pwedeng magtaas. Yun. Kasi, kumbaga, yung portal namin, may limit yan. Pag inilampas namin yan, di na yan accepted. Kaya, kaya, ang presyo namin, at saka sa presyo ng website ng To Go, pareho lang.